natin ang bagong variety ng bigas. Ayun. Ayun. Ayan, baka yan yung 20 na. Hindi ko lang Romualdez rice. Well, ito nga ay libre. Ba? Kaya lang, Libre yan. bakit ang variety niya ngayon ay Romualdez rice? Okay. Ang balita ko, ang patatakbuhin bilang senador ay ang asawa na maging kasama ko sa Kongreso. Titignan natin kung magiging epektibo ang Yan yung Romualdez rice. Yan po ay galing sa Kabanang Taong Bayan, ha? Hindi po yan ang galing sa bulsa ng speaker. Galing po yan sa Kabanang Taong Bayan na itinawag na Romualdez rice. Pang-epal na naman. Kabanang Bayan ang ginastos, pinalabas na galing sa politiko. Epal po ang tawag dyan. Lahat po ng surveys, lahat, walang exception, sa nakalipas na 2 taon ay nagpapakita na ang pinaka-aprobadong public servant, ang pinaka-aprobadong departamento sa gobyerno ay si VP Sara at ang kanyang departamento na Department of Education. Ako po, nalulungkot ako na nagbitiw na ng tuluyan si VP Sara kasi po, siya ang pinaka-aprobadong gabinete sa administrasyon ni Presidente Marcos. Attorney, pag-usapan natin itong pagbibitiw ni VP Sara na epektibo Hulyo, kalagitnaan ng Hulyo, July 17 ba? 19. 19, July 19 po, Isang epektibo. buwan. Ang kanyang resignation. Anong nakikita mo dito, Attorney? Nakapag-usap na ba kayo ni VP Sara? Nababanggit mo na maaari siyang maging leader ng oposisyon. Well, nakapag-usap na kami. Ang sabi lang niya, tatapusin muna niya yung transition kasi ayaw niya na mapahamak ang mga learners dun sa kanyang pagbibitiw, no? So, gusto niya talaga seamless yung transition kung sino man yung bagong itatalaga, no? Kaya nga importante na magtalaga na kaagad ang ating presidente ng ma-turnover na ang responsibilidad. So, wala pa naman siyang sinasabing iba, bagamat ang kanyang pagbibitiw ay napakalakas na mensahe na yan. Siyempre, dahil siya ay hindi nakasapi sa administrasyon, humiwalay na siya kay Presidente Bongbong Marcos Jr. at sigurado na wala na pong unit team. Well, ako, nung nagsalita si Vice President Sara na ang unit team ay para sa eleksyon lamang, alam ko na malapit na ang pagbibitiw. Kasi alam naman natin na talagang napakadami ng pagkakaiba ng pananaw ang VP Sara at ang Presidente Marcos. Nauna na nga yung issue ng teroristang CPP-NPA at yung pag-uusap ng kapayapaan, no? Na ang sabi talaga ni VP Sara, it is a deal with the devil, no? A pact with the devil. Bukod pa dyan, syempre, narariyan na yung paglusob ng kapulisan sa Kingdom of Jesus Christ na hindi rin napigilan ni VP Sara na mag-issue ng statement na grabe naman yung dahas na ginamit laban sa Kingdom of Jesus Christ, no? At syempre, nandyan na rin yung mga banta na masususpende ang kanyang kapatid at yung banta na hindi lang banta, yung katotohanan na talaga namang nakipagtulungan na ang administrasyon sa investigasyon ng ICC. No? At ngayong wala pa nangyayari sa investigasyon ng ICC, parang ang Kamara de Representante na mag-iimbestiga, no, doon sa kanyang ama. No? Na importante naman, kung talagang merong ebidensya, dapat isampa ang mga kaso. So, hindi na nakapagtataka nangyari. In fact, marami nagsabi, ay salamat sa wakas. Wala na dyan ang VP Sara. Bakit? Kasi naghahanap talaga ng leader, yung mga hindi sumasang-ayon sa pulisiya ni PBBM. Siyempre, nandyan pa rin si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, pero alam natin na 80 anyos na ang dating Presidente. No? At talagang pagod na pagod na. Ang gusto na lang ay maging lolo, no, sa kanyang apo sa tuhod na nakatira sa kanya. No? At ang inaasahan talaga natin ngayon ay magkakaroon na ng leader ang oposisyon. Bagamat yan po ay dapat tanggapin pa ni Inday Sara, so hindi po natin yan pinangungunahan. Pero malinaw po sa akin kung bakit siya ang dapat maging leader ng oposisyon. Unang-una, siya yung pangalawang pinakamataas na halal ng bayan. Mas malaki pa nga ang boto kaysa sa presidente. Pangalawa, malinaw po yung kanilang pagkakaiba ng paninindigan. Hindi lang po pagdating sa CPP-NPA, kundi pagdating na rin sa foreign relations. No? Na yung isa gusto magkagera, yung isa gusto ng kapayapaan at pagkakaibigan para mas maraming pagkain sa pagkainan ng bawat Pilipino. No? Narariyan din yung respeto sa karapatang pantao ng lahat, no? Na mukhang ginagalang talaga ni Vice President Sara bilang isang abogada, no? At narariyan na rin talaga yung interpersonal relations na ang katunayan talaga ay nasira
nagsimula ang paggiba sa unit team dahil nga doon sa sigalot sa panig ni VP Sara, ng presidential cousin si Speaker, at saka si First Lady. Kung napapansin nyo, bago siya nagbitiw, hindi na rin siya naghahatid at nagsusundo sa presidente sa napakadami niyang mga foreign trips. Siguro napagod na rin si VP Sara nang umiting-ngiti na hindi naman siya pinapansin. No? Tao rin naman po, siyempre, si VP Sara. So bakit siya magiging oposisyon? Kasi talaga naman ng totoo, yung mga dilawan, pinklawan, kakampik na rin ng administrasyon. Ang susi po dyan, yung dating executive secretary ni dating Presidente Nonoy Aquino, na malapit na kaibigan at dating law partner ni First Lady Lam, Liza Araneta Marcos. Nagkaroon po ako ng kumpirmasyon sa isang malapit sa parehong Lam at Jojo Ochoa na balik na sila bilang matalik na magkakaibigan. Nagkahiwalay kasi yan dahil dun sa 2016 election protest ni PBBM laban kay Lenny. Bukod pa dyan, napakarami namang kalihim talaga na nanggaling sa kampo ni Lenny. No? Hindi naman nila kinakailayan. Nung nangangampanya kami sa Batangas, bagamat nanalo dyan ng unit team, talaga napakatindi ng kampanya ni Finance Secretary Recto para kay Lenny. No? At parang reyna na i-welcome sa tahanan ng mga Recto sa Lipa, itong si VP Lenny. No? Nandyan si Acuzar, no? Among others, no? Na talagang naniniwala tayo na bukas na ang pinto ng administrasyon sa Dilawan at Pinklawan. At meron pang ang nagsasabi na hindi imposible na yung mga kilalang mga Dilawan, Pinklawan ay makasama sa administration ticket ng administrasyon ngayon, no? Dito sa nalalapit na midterm elections. Yung mga kaliwa naman, di ba, kaalyado naman sila ngayon ng Speaker of the House sa mababang kapulungan. Sila yung kumwestiyon sa budget ni VP Sara bilang isang DepEd Secretary at bilang Vice President. Di ba, nagkakaisa na sila ngayon. So, sino pang tatayong oposisyon? Importante po ang opposition sa demokrasya. Kasi kung wala pong opposition, walang mag-fiscalize, walang pupuna sa mga mali na ginagawa ng administrasyon. At naniniwala po ko na sa ngayon, si VP Sara lang talaga ang may paninindigan para punahin ang mga maling polisiya ng Marcos administration, dahilan kung bakit sana tanggapin niya yung paghamon na mamuno sa ating oposisyon. Attorney, nakikita mo rin ba na magiging sunod-sunod na black propaganda laban dito kay Pangulong Vice President Inday Sara Duterte? Ay, nako. Sabay nga kaming tinira ng black propaganda. Alam mo, sa mga nagtatanong hindi po ako apektado. Kasi sa tindi ng atake sa akin, halatang black propaganda. Kung yan ay ginawa nilang mas subtle, di ba? Paunti-unti lang, kapanipaniwala pa siguro. Pero napakatindi po. Kaya ako, wala, nakatayo pa rin, nagsasalita pa rin, hindi pa rin nagpapasupil. Ganon din ang nangyari kay VP Sara. Yung mga sinasabi nilang good riddance, mabuti naman, magkakaroon na tayong matinong DepEd Secretary. Hello! Lahat po ng surveys, lahat, walang exception, sa nakalipas na 2 taon ay nagpapakita na ang pinaka-aprobadong public servant, ang pinaka-aprobadong departamento sa gobyerno ay si VP Sara at ang kanyang departamento na Department of Education. Ako po, nalulungkot ako na nagbitiw na ng tuluyan si VP Sara kasi po, siya ang pinaka-aprobadong gabinete sa administrasyon ni Presidente Marcos. Wala po sigurong pwedeng sundan ang kanyang yapak kasi iba yung kalibre ng paninilbihan ni Inday Sara dahil siya, hindi lang siya VP, hindi lang siya Department Secretary, kundi siya ina. So tinuturing niya lahat ng kabataan, anak niya, dahil lahat ng anak niya nasa grade school pa. Ganong kabata po ang anak ni VP Sara. At kapag ganyan ang dedikasyon ng isang ina na talagang itaas ang antas ng pag-aaral ng mga kabataan, nagkakaroon po ng resulta na talaga namang kinilala ng ating mga kababayan. So malungkot din po sa isang panig na nawala yung best performer in the cabinet. Pero in the long run, mas mabuti po at mas importante ang papel na pwedeng gampan ni Vice President Sara Duterte bilang leader ng oposisyon. Dahil sa mga panahon pong ito talaga, nakakaladkad tayo sa gera dahil lamang sa desisyon ng isang tao at yan ang ating Presidente, BBM. At isa sa mga pinupukol ngayon, attorney, itong resulta ng PISA. Ito yung eksaminasyon na nag-a-assess sa kakayanan ng mga estudyante natin. No? At sinasabi nga na mababa yung ating nakuha
na performance rating attorney. Pero ang dapat tanda ng ating mga kababayan, itong PISA na ito, ginawa dito sa bansa, Mayo 2022, ilang araw matapos ang 2022 elections. No? Kasi parang ang ginawa nila, parang dinugtong nila eh. Oh, tingnan mo yung resulta ng PISA ngayon, BP Sara, na ikaw yung secretary ng DepEd, which is hindi talaga may kukonsider na sa kanya pa yung panahon na yun. At alam naman natin, kahit na yung sa nakalipas na administrasyon, kumbaga, accumulated ito, attorney, no? Ng kakayanan or estilo ng pagtuturo sa ating bansa. Ano masasabi mo dito? Well, alam mo yung PISA, naging desisyon niya ni Secretary Briones. Alam niya na po pwedeng magamit yan laban sa kalihim ng DepEd sa politika. Kasi nga, lalabas na dahil ngayon lang tayo sumapi sa PISA, talagang mababa ang magiging score natin dyan. At pati naman doon sa NEETs na tinatawag natin, alam natin mababa yung mga nagiging resulta ng ating mga estudyante. Pero naging dahilan naman ni Secretary Briones, paano tayo magkakaroon ng benchmark kung hindi tayo sasapi sa PISA? Daw, matapos magkaroon ng kauna-unahang PISA sa panahon ni Briones, nagkaroon po ng mga pagbabago sa DepEd at isa na yan, yung pagbabago sa curriculum. Kasi syempre, kung mababa ang score mo sa PISA, alam mo kung anong dapat ituro. Alam mo yung mga dapat baguhin sa curriculum. So napakamaraming subjects po na tinanggal na ng DepEd dyan sa matatag na curriculum na tinatawag. Para nga po, masigurado na concentrated yung mga bata sa basic skills na kinakailangan nila. Kasi yung impormasyon, pwede mong makalap yan lalo na sa digital age. No? Pero yung skills mismo, gaya ng reading comprehension, gaya ng problem-solving ability, gaya ng non-verbal, no? Ito po yung mga tinitest ng PISA. Ang nag-a-address po dyan, yung curriculum. So matagalang proseso po yan para mapataas natin ang scores ng ating mga kabataan sa PISA. Pero ang dahil nga ni Secretary Briones, kailangan may benchmark tayo. Para kada nagkakaroon ng PISA, nakikita natin kung yung mga improvements na ginagawa natin, mga innovations na ginagawa natin, ay nagkakaroon ng epekto. Kung talagang napakasama pa naman po ng ating educational system, bakit ang Pilipino ang nagpapatakbo ng napakadaming ekonomiya ng daigdig? Kung wala po tayong mga OFW sa Hong Kong, sa Malaysia, sa gitnang silangan, wala pong mga mayayamang bansa. Yung ating mga kababayan po ang siyang nagsisigurado na lahat ng nanay-tatay sa iba't ibang bansa ng daigdig ay nakapagtatrabaho. Dahilan kung bakit naging maunlad ang kanilang mga respective na mga bansa. Rerespetuhin ba ho ang mga nurses natin kung palpak ang ating educational system? Rerespetuhin ba ho ang ating mga doktor? Pati na po dyan sa Estados Unidos na kinikilala sila na napakahusay na mga doktor. At lalong layon na yung ating mga engineers sa Singapore at ating mga engineers sa gitnang silangan. So meron po mga talagang mga pagsubok na kung wala ang PISA, wala tayong pamamaraan para magkaroon ng katugunan doon sa mga pagsubok na yan. So tanggapin po talaga natin na dahil bago tayo sa PISA at ngayon pa lang tayo nagkakawa ng mga reforma para maisulong yung mga inherent skills na nagiging batayan ng testing ng PISA, talagang kinakailangan ng panahon para gumana yung mga innovations na nasimulan naman po lahat ni VP Sara bago siyang mag-anunsyo na siya ay magbibitiw na birang kalihim ng DepEd. Ang hindi lang malinaw, attorney, kasi di ba nabanggit mo nga na ang PISA ay muli, actually matagal na rin tayong sumasama dyan sa PISA na yan, pero nahinto. Tapos bumalik ulit sa panahon ni Secretary Briones para meron tayong batayan saan tayo, paano pipihit, ano yung mga adjustment natin. Ang tanong, bakit nung previous na yun, bakit wala? Baka siguro gaya yung sinabi mo, pwedeng magamit din sa politika or kung ano. Well, yun talaga yung primary consideration. At talagang pinag-isipan niya ni Secretary Leonard Briones kasi it will reflect badly doon sa kanyang administrasyon being yung kauna-unahang DepEd Secretary na nag-institute ng PISA. Pero tanggapin po natin yan. Habang meron tayong benchmark, meron tayong ngayong batayan kung paano natin paiigihin pa ang ating educational system. Ayan, attorney, samantala, sabi nga ni Vice President Sara Duterte sa isang panayam ay nananatiling magkaibigan pa rin
sila with the President Bongbong Marcos Jr. Hinggil ito sa kanyang naging resignation bilang kalihim ng Department of Education at Vice Chairman ng NTF-ELCAC. Ano masasabi mo dito? Well, sila magkaibigan. Hindi ko alam kung maging kaibigan sila ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Budget. Matapos siyang tawaging badshot, matapos siyang 2 beses na publicly na isnab. No? Ako naman wala akong kaduda-duda dun sa mabuting samahan ng dalawa. Kaya lang, yung mga nakapaligid, talagang ayaw nila kay VP Sara. Ayaw ni Speaker dahil kinukonsiderang banta sa 2028. Ayaw nila. Hindi ko alam kung bakit. Pero may mga kadahilanan siya siguro. No? Pero sinasabi nila kasi nagsimula yan dahil nga dun sa Davao Maisog. Pero sa dati-dati pa bago pa magkaroon ng Davao Maisog, alam na natin na bad shot talaga si VP Sara sa kanya. Alam mo, mga personal na yan. Ang importante, kapag ikaw hindi na mahalal ng bayad, sana hindi ka naging sagabal doon sa relasyon ng dalawang pinakamataas na namumuno na nangako ng pagkakaisa. Na ngayon po ay wala na. Sabi pa nga ng ating mga kababayan, exciting daw on July 19, 2024. Yung official nga na pag-resign ni VP Sara Duterte sa DepEd at saka dito sa NTF-ELCAC. Ano kayang mga posibleng mangyari? Ayan. Yan ang kaabang-abang, attorney. Well, yun nga po. Sana tanggapin ni VP Sara yung hamon na pamunuan na ang oposisyon. Importante po ang oposisyon, ha? Ang oposisyon ng fiscalizer. Kasi kung lahat sila ay husana na lang sa presidente, sinong pupuna sa mga pagkakamali sa gobyerno? Dapat ding magsalita talaga ang ating VP Sara, attorney, dahil siya ngayon ang tinitirat yan ng mga kritiko niya. Ay, nako, yun nga po. Well, ang VP Sara naman, parang ako rin niya, wala akong pakialam Bakit? Kasi basta alam mong tama ang ginagawa mo. Malinis ang konsyensya mo sa harap ng batas, sa harap ng Panginoon. So, tingin ko dahil yan ay matindi rin ang pananampalataya ni VP Sara sa ating Panginoon. Dahil nakikita naman natin na talagang very spiritual, very religious din ang ating VP Sara, na kanyang pananampalataya is, thine will be done. No? Basta ginagawa niya ang mandato ng Panginoon, na ipaglaban ng katarungan, pagkain sa nagugutom, damit sa mga nakahubad, at tahanan sa mga walang tahanan. Dito tayo sa usaping pagkain na attorney. Posible na raw makabili tayo ng 29 pesos kada bigas. Pero sabi dito, inaprubahan ng NFA yung pagbibenta ng mga aging buffer stock ng bigas na is still in good condition sa 29 pesos kada kilo. Maliban dyan, dagdag ko lang din, sabi naman sa report, according sa Department of Agriculture, dahil nga sa naaprubahan sa pagbabawas ng taripa, posibleng bumaba sa 6 to 7 pesos kilogram ang bigas sa mga susunod na buwan. Anong masasabi mo rito, attorney? Well, papako po natin yung pangako nila, ha? Dahil po hinayaan nilang mababa ang taripa na magresulta sa mas mababang farm gate prices ng ating bigas na alam natin na taliwas sa interes ng ating mga magsasaka, titignan po natin kung bababa nga ng 6 to 7 pesos per kilo. Ayan po, nakikita natin magkano ang presyo. 60 po ang average presyo ng bigas. Kasi tignan nyo, no? 58, 60, 54, 70, 90. So sabihin na natin 60 ang average, titignan po natin kung mapapababa ang average price niyan ng dapat 55 at dapat magkaroon tayo ng 40 sa merkado. Pero sa tingin ko po hindi mangyayari yan. Bakit? Number one, mataas din po ang presyo ng bigas sa merkadong pambilihan. No? Pangalawa, yung mga rice traders pong makikinabang dyan. Bakit nila ibababa kung pwede naman nilang ibenta sa ganitong halaga? Kung mataas, wala namang opsyon ng Pilipino kung hindi bibilhin pa rin yan, bakit sila titigil bumili ng mahal ng bigas? Wala naman choice ang Pilipino kung hindi bilihin kahit magkano yung bigas na yan. Diba? So, tingin ko po, yung ginawa nilang mas mababang taripa, makikinabang lang dyan po ang mga traders. Doon sa nagtatanong, yung sa 29 pesos kada bigas, ang tawag pala sa programa nila ay Bigas 29. Kung saan, ito po ay para sa mga 4-piece beneficiary na 10 piso kada kilo. Ang question lang ng mga netizens din dito, mga kababayan natin, yung aging buffer stock, sinasabi naman nila, safe. So pwede ba natin sabihin, ito yung mga luma pero safe? Yan na nga mga yung luma bigas? na safe daw, pero tignan natin kung makakain pa yun ng taong bayan. Baka naman pati ang
mga hayop hindi na makain Nako. yan dahil napakatanda na yan. Pero, At saka, ilan lang yan? Yung 10 quantity niyan. Dahil 10 unang-una, kilos ang- unang-una ha, di ba kakaunti ang nabiling bigas ng NFA noong mga unang panahon? Halos wala silang binili. So, ilan lang ang makakabili niyan? Dapat sinabi nila kung ilan yung quantity na available at 29 pesos. Ang malinaw lang, kada tao, kada individual, 10 pesos, 10 pesos, 10 kilos lang pwede kada household. Pero ito, natikman mo na ba yung bagong variety ng bigas? Oo nga. Ano yan? Popular ngayon. Hindi ko ang lang bagong alam kung variety, meron na no? bang bagong variety ng Oo, bigas. meron Ito, ng ito. bagong variety. Ipapakita siguro natin. ang bagong variety ng bigas. Ayun. Ayun. Ayan, baka yan yung 20 na, hindi ko lang alam. Romualdez rice. Well, ito nga ay libre. Ba? Kaya lang, libre yan. bakit ang variety niya ngayon ay Romualdez rice? Okay. Ang balita ko, ang patatakbuhin bilang senador ay ang asawa na naging kasama ko sa Kongreso. Titignan natin kung magiging epektibo ang Yan yung Romualdez rice. Yan po ay galing sa Kaban ng Taong Bayan, ha? Hindi po yan ang galing sa bulsa ng Uy! speaker. Galing po yan sa Kaban ng Taong Bayan na itinawag na Romualdez rice. Pero ano ba yan? Pag pag may bagong pangalan ng bigas, needed ba yan ng FDA? Baka hindi yan, i-check natin kung ligtas ba. No? Baka mislabeling. Pwede ba yan Mislabeling. sa iba? Nagkamali. Romualdez rice. Oo. Well, titignan po natin kung yan ay magiging dahilan para mahalal ang isang Romualdez sa Senado. Dahil nung minsan na nagtangka ang speaker, di po siya naging matagumpay. Tsaka dun sa mga nakatikim ng Romualdez rice, paki-message naman kung anong lasa. Oo nga. Kung ano ba yan. Kung okay ba yan sa Pero panlasa yan ng po mga ang Pilipino. pinakabagong variety made in Congress, not by Erie. Tanong nga dito, Ah. attorney, dapat ba talagang ilagay mo yung pangalan mo dyan sa mga ayuda na pinamimigay? Kung buhay po si Miriam Defensor Santiago, wawakwakan po kayo dahil yan ay pang-e-epal na naman. Kaban ng bayan, ang ginastos, pinalabas na galing sa politiko. Epal po ang tawag dyan. Kabilang sa mga nangyari noong June 10 na hindi makakalimutan ng mga missionaries ng Kingdom of Jesus Christ at ng buong Pilipinas. Attorney, ano masasabi mo? Hindi kasi nila na a-appreciate na kapag sila ay gumamit ng ganyang kalakas na dahas, maraming resulta yan sa pag-iisip ng mga tao na naipit. At nakakalimutan nila na tao rin ang kanilang linulusob, no? Sabihin na natin ang kalaban nila ay si Pastor Kibuloy. Pero siyempre, kapag ganyang kalakas na puwersa ang gagamitin mo para hanapin lang ang isang tao, nabubulabog din yung mga pagkatao na nasa paligid. At yan nga ang malungkot na nangyari, no? Hindi na nakayanan ng isang IP yung trauma na kanyang na-experience nung linusob sila ng ganyang kadaming puwersa ng kapulisan. So ang tanong lang po, ilan pang Pilipino, ilan pang mga katutubo ang mamamatay dahil nga po dun sa trauma ng paggamit ng dahas. Yan po isang dahilan kung bakit tutol tayo sa gera eh. Kasi ang paggamit ng dahas po talaga causes trauma sa kaisipan ng mga mamamayan. Kaya nga po meron tayong tinatawag na post-traumatic syndrome, no? Yan po talaga ay dahil tayo tao lamang at hindi tayo sanay na makita ang paggamit ng dahas. So nakikiramay po kami doon sa pamilya ng katutubo na And pumanaw. ang nangyari ngayon, parang naging obligasyon, dagdag obligasyon sa Kingdom of Jesus Christ, yung yung sa debriefing sa kanila, pagtulong sa kanilang mental health attorney na hindi naman nakapekto. Yung mga police, dapat ba sila yung manguna or mag-initiate ukol dito? Well, yun nga po no? Ang obligasyon talaga kapag merong nalabag sa karapatan ng pantao ay yung reparasyon na tinatawag. Ito po yung ginagamit na termino sa karapatang pantao. Ang reparasyon po hindi lang bayad sa kompensasyon, kundi gawin ang lahat para yung pag-iisip maibalik sa dati. At kasama na po dyan yung psychosocial intervention. No? So ako po sa mga krimen ng paglabag ng karapatang mabuhay, kaya ng mga balo ng Maguindanao Massacre, talagang humanap po tayo ng mga organisasyon at mga tao na makapagbibigay ng psychosocial intervention. Dahil importante po na maibalik sa dati ang pag-iisip ng mga nakaranas ng traumatic na experience. Naalala ko dati, attorney, na minsan pag pinapagalitan ng mga bata
ginagamit yung or panakot, bilang panakot is yung mga pulis. Tapos nagkaroon ng correction, wag dapat isama yon sa disiplina. Pero hindi mo na maiwasan yun. Maraming kabataan, lalo na sa mga kabataan nandyan sa Kingdom of Jesus Christ, dahil sa mga pangyayari na yon, takot na sila. Iba na yung image na nakikita nila pag sinabi mong pulis. Kailangan talaga na lalo na sa kabataan, bigyan natin sila ng psychosocial intervention dahil magiging sugat po yan sa buong buhay nila kung hindi po natin ma-adresa ng maaga. Balikan natin yung tinatawag na rules of engagement, attorney, doon nga sa paglusob dyan po sa Kitbog, Sarangani Province. Isa po sa mga KOJC compound. Yan po, maraming mga IP community. Pero yung ating mga otoridad pumasok ng biglaan. At ito ho ba, tama yung ginawa nilang na walang pasintabi na kailangan, di ba, na dumaan muna sila doon sa leader ng katutubo doon sa isang komunidad ng mga IP at magpasabi na sila ilulusob. Well, nakasaad po sa rules of court na kailangan muna pagpakilala ang mga alagad ng batas, ipakita yung arrest warrant, ipakita yung kanilang tsapa, at tanungin kung narariyan ba yung hinahanap na tao. At kung meron silang duda na naroroon at hindi sila pinapapasok, yun lang po ang pagkakataon na po pwede lang sapilitan ng pumasok. Pero nangyari po rito, nasa ng duda. Kasi hindi lang pala 4, 5 yung sabay-sabay na linusob. So, hindi Kasama sila pa sure. pala itong Sarangani. 5 ba o 6? Let's be 4. exact. Compounds. 4 Apat na plus compound. Sarangani Kasama na yun. Oo, kasama na ba ang Sarangani dyan? O 4 pa lang sabay-sabay na linusob. So, wala talaga silang alam kung nasaan yung hinahanap nilang tao at wala talagang dahilan para pasukin nila yon. Now, malinaw po yan nasa rules of court yan Pero, attorney, dapat naman alinsunod sa rules na prescribe ng ating kataas-taasang hukuman ng pag-serve ng warrant of arrest. considering na pinayagan sila ng nag-ask sila ng permission mula doon sa leader ng IP community, pwede rin ba silang sumugo doon sa bahay-bahay? Bawat bahay-bahay at ganung approach, kailangan maging marahas, talagang sapilitan yung kanilang Hindi po pagpasok sa mga bahay-bahay? Kasi ang nakasulat lang sa rules of court, pwede ka mag-break open ng door doon sa lugar lang na pinaghihinalaan mo nasaan yung hinahanap na subject na warrant of arrest. Pero ito po, every bahay na pinasok nila, linabag nila yung right of the people to be secure in their homes. So talagang nalabag po talaga ang karapatan ng pantao ng lahat ng mga may-ari ng bahay, lahat ng mga nakatira doon sa mga bahay na ipinasok na sa pilitan ng mga alagad ng batas na wala naman pong search warrant. Linawin natin, itong mga nilusob nilang mga pamamahay ng mga katutubo, attorney, hindi ito sakop ng KOJC compound. Baga, labas ito doon sa KOJC compound dyan sa Kitbog, Sarangani Province. Well, yun nga po nakakalungkot. Talagang dapat, wala talagang basihan yung ginawa nila. Dahil pati pala yung search warrant, hindi nila sinisilbi dyan. Talagang nangyari lang dyan, ordinary search without warrant. Nalabag po talaga sa ating saligang batas. Tanong ng ating mga kababayan dito, attorney, si Pangulong Bongbong Marcos ba ay sincero pa sa pagrespeto sa karapatang pantao ng mga katutubo? Naku, ngayon po naniniwala ako nasa DNA na ng tao. Kung talagang ilalabag ang karapatang pantao dahil yan din ang naging problema natin kay Senior at yan din po ang ginagawa ni Junior. Mukhang nasa DNA na nila na labagin ang karapatang pantao.